Good morning, everyone. Magandang umaga po sa bawat isa. Batiin nyo naman po yung mga katabi nyo o tanawin nyo po sila. Give them a warm handshake. Kawayan nyo po. Greet them a blessed morning. Tag-init na po, ano? What are we doing to beat the summer heat? Nakapag-swimming na ba ang lahat? And I hope ganun din ang ating papuri sa Panginoon. Dapat po nag-iinit tayo. And this morning, I want to welcome everyone and ganun din po sa ating mga brethren that are joining us through our online platforms sa Facebook Live and ating YouTube channel. And as we start, allow me to read to you the Word of God in the book of Psalm, chapter 46, verses 1 to 3 and 8 to 10. God is a refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give away and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress." May our hearts are blessed through the reading of His word. Let us come to the Lord in prayer. Father in heaven, this morning we lift you up on high. We recognize your power, Lord God. We ask forgiveness, Lord, for the sins that we have committed. Cleanse us, Lord God, from all unrighteousness. Make us worthy to be upon your presence this morning. Cleanse us. Be with us, Lord God. Nawa, Panginoon, na ang mga puso ay handang papurihan ka. Gabayan niyo kami, Panginoon, sa pag-worship sa bawat sa Lord God, hearing your word and praising your name through our worship. Bless each and every one of us. We claim the victory of our service today, Lord God, only through you, only through your grace. We thank you. All this we pray in Jesus' name. Amen. Good morning. Morning. Excited na po ba tayong mag-umawit sa Panginoon? Amen. Amen. Tayo po ay tumayo at sama-sama po nating purihin ating Panginoon. Ito ang kanyang hako sa anumang sitwasyon. Sa makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay ganaan ka. Sa bawat pagsama ay laging nararanasan, kailanman hindi mag-iisa. Sa makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay ganaan. Pagkapanabot kasama ay laging nararanasan, at hindi mag-iisa. Lubog sa akin ko iiwan, sa bawat sandali ay laging sasama. Panalas
ay hindi mag-iisa. Kung sa'kin hindi ko iiwan, magsandali ay galing paghalas dito at itatagdan.
We deserve all the glory, all our praises. To see your glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve glory, for you alone deserve. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. For you alone deserve
glory, for you alone deserve the praise. Father, we love you, and we worship you this day. You are the peace. You are the peace that guides my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I'll worship, and unto you I sing. For you alone, for you alone Serve our glory. for glory, for you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, and we worship you this day. Hallelujah. Thank you, Lord. Please be seated. Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakila at banal na Diyos, sa umaga po ito, lumalapit po kami sa inyo na may galak at pasasalamat sa aming mga puso. Salamat po sa patuloy ninyong kabutihan sa buhay na ipinagkaloob ninyo at sa pribilehiyong makapagtipon bilang iyong iglesia upang sumamba sa iyo. O aming Diyos, sinisiyatat po namin ang aming mga sarili sa inyong harapan. Kung may mga bagay man po sa aming puso na hindi kalugod-lugod sa inyo, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Linisin niyo po kami at tulungan na mamuhay ayon sa inyong kalooban. Turuan po ninyo kaming maging mapagkumbaba, mapagpatawad at pusong handang sumunod sa inyo. Ama, tinataas po namin ang aming simbahan ng GCF Montalban. Patuloy niyo po itong gabayan at pagpalain. Nawa ang bawat gawain at paglilingkod ay maging kalugod-lugod sa inyo. Palalimin niyo po ang aming pagkakaisa bilang magkakapatid kay Kristo. At gamitin mo po kami upang maipahayag ang iyong pag-ibig sa iba. Pinapanalangin din po namin ang aming pastor, Pastor Arden. Bigyan niyo po siya ng karunungan, lakas at malinaw na patnubay mula sa inyong Espiritu Santo. Ingatan niyo po siya pati ang kanyang pamilya. Sa bawat pagbabahagi niya ng inyong salita, nawa ito'y magbigay buhay at magbago ng puso ng bawat nakikinig. Panginoon, naalala rin po namin ang aming mga church leaders. Gabayan niyo po sila sa bawat desisyon. Bigyan niyo po sila ng pagkakaisa, malinaw na direksyon at pusong tunay na naglilingkod.
Naway sila'y maging mabuting halimbawa sa pananampalataya at pag-ibig. Pinapanalangin din po namin ang bawat pamilya sa aming iglesia. Nawa kayo po ang maging sentro ng bawat tahanan. Patibayin niyo ang relasyon ng bawat isa sa mga magulang at anak, mag-asawa at magkakapatid. Sa gitna ng mga pagsubok, kayo po ang maging lakas at sandigan nila. Ama, ipinapanalangin din po namin ang bawat kapatid na may pinagdadaanan. May mga sakit, nanghihina, may nabibigatan. Panginoon, kayo po ang kumilos sa kanilang buhay. Paalala niyo po sa kanila na hindi niyo sila iniwan o pinabayaan man. Puspusin niyo po sila ng kapayapaan, panibagong pag-asa. At Panginoon, tinataas din po namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas. Patuloy niyo po itong ingatan at pagpalain. Gabayan ninyo ang aming mga pinuno upang mamuno ng may katapatan, karunungan at takot sa inyo. Ilayuin niyo po sila sa katiwalian at takayin sa mga desisyong makabubuti sa bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po ang bawat Pilipino, ang mga manggagawa, ang mga pamilya at ang bawat komunidad. Sa gitna ng hirap at hamon, kayo po ang magbigay ng sapat na pangangailangan at magbukas ng mga pagkakataon para sa ikabubuti ng lahat. Higit sa lahat, nawa inyong katotohanan ng manaig sa aming bayan at mas marami pang Pilipino ang makakilala at sumunod sa inyo. Sa inyo po ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon. For our scripture reading, let us all open our Bibles to Book of Exodus chapter 14, verses 13 to 14. Again, it's Exodus chapter 14, verses 13 to 14. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. Verse 13. Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again." Verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ayan, no? Magandang umaga ulit sa atin. Bagamat mainit ang panahon, pero at least no, meron po tayong kalayaan na makapunta rito at patuloy na makarinig ng kanyang mabuting balita. Amen po ba? Batiin natin yung ating katabi. Good morning mga kapatid. Ayan. Good morning din po sa ating nasa online, no? Sa Facebook. And even sa YouTube, meron rin po tayo dyan. Kaya po, salamat sa Panginoon for this, di ba, April na, no? Matatapos na rin yung May. Pero alam niyo po ba, tayo po ay nasa crisis pa rin. Ano po, kaya medyo maluwag yung mga kalsada natin. Parang masarap siyang mag-drive, no? Lalo na magmumotor lang, ganyan. Pero syempre, malungkot rin dahil, di ba, no? Mahirap ang ngayon, ang bilihin at mataas ang mga gasolina. Kaya po ang topic natin for this month, no, yung ating monthly theme is about tinatawag nating facing crisis. Ayan. Tignan mo ang katabi mo kung mukha siyang crisis. Ayan, ano po. Okay, so hindi pa naman, no, hindi pa ramdam. At salamat sa Panginoon, kumikilo si Lord. Kaya yun po yung ating matatalakay ngayong umagang ito. But before we dive in with our message, let us commit this time to the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan dahil meron kaming kalayaan to listen to your word and to be present, Lord God, in worship and in honor to you, Lord God, to your name. Salamat po. And dalangin namin sa aming pong
pakikinig. Lord, bigyan niyo po kami ng interes at pangunawa upang matanggap nga po namin ang iyong mga salita at maging ito po'y daan para mabago po yung aming perspektibo in our hearts and our attitude towards life, Lord God. Thank you again. We just commit this time to you. May your Holy Spirit be upon us always at patuloy na i-usher us, Lord, into the whole truth, the gospel of truth. Thank you. In Jesus' name, amen. Amen. Yan po. Meron po bang panahon sa buhay nyo na kayo po na dead end na? Ano po, naranasan nyo po ba na yung daan, no, napupuntahan nyo biglang wala na pala, no? Sabi ni Waze, no? 'Di ba? Ako po naranasan po namin 'yan nung kami po pumupunta kasi every Friday, no, siguro 3 Fridays na, no, may inaatinan kasi kami, pinadala ako ng Human Nature, yung kumpanya, kami ni ministera natin, doon sa Laguna, sa Saddleback, Laguna. At talaga nandoon, no, nagwe-waste kami, no, while we travel, biglang sabi ni Waze, no, you arrive in your place. Mga gano'n, no, di ba? Dumating ka na raw saan dito? Parang disyerto ito, di ba? Di ba may gano'n no? Sa buhay natin parang wala na, no? Lalo na kung hindi mo alam yung lugar. Siguro, no? Tumitingin tayo biglang dead end na. Ayan. Sino dito nakaranas ano? Siguro lahat man tayo nagkaroon ng ganyan, no? At salamat po sa mga taong nakapalibot diyan, natatanong na natin, di ba? Kaya nga di ba meron nakalagay, no, ang tanong 5 pesos. Nakalagay karatula, kakatanong mo. Di ba? Pero alam niyo po ba sa story na binasa natin, the narrative na very famous ito no? Na storya ng mga Israelita, sila rin po yung nagkaroon ng ganon, no? For after 430 years in slavery in Egypt, mga kapatid, sila po'y pinalaya ng Panginoon. Biro mo 430 years kaya nga nagawa nila yung mga pyramid ng, 'di ba, ng Egypt, di po ba? After 'yun, pinalaya sila, pero alam niyo po, biglang nagbago yung isip ni Pharaoh. At anong ginawa? Hinabol sila. Ano ba yun yung narrative, yun yung story nung binasa natin, Exodus? Pero ang nakakalungkot, dead end. Bakit? Nandun, no? Nasa harap nila yung Red Sea. Di po ba? At yung mga kalabi, mga bundok na yan. Wala na sila. They were actually, hindi lang dead end, kundi they were trapped. Hindi lang dead end. Kasi yung dead end, pwede ka pa bumalik, mag-U-turn. Sila hindi po. Bakit? Kasi nasa likod nila yung mga armies ni Pharaoh. Talagang nanginginig na yung lupa. Kasi nararamdaman na papalapit na di ba ba? Ganun yun. Kasi mga karwahe, mga kabayo yan Ang dami, no? Kaya talagang feel na feel nila, nanginginig na yung lupa. They were nowhere to go. Wala sila nang pupuntahan. Kapatid, kaibigan, kayo po ba? Nakaranas na po ba ng ganon? Wala na kayong pupuntahan, wala na kayong malapitan. Di ba? Alam ko po, lahat naman tayo, no? Ay nakaranas ng ganon na parang wala na tayong pupuntahan, hindi na tayo makabalik. Siguro we are so overwhelmed with the problems in life or situations that we are in or kumbaga sa taas, sabihin, parang wala ka na rin, no? Mapupuntahan, mga kapatid. Kaya po magandang tignan itong istoryang ito, na meron palang daan kahit wala na. Di po ba? Kaya nga gustong-gusto ko yung kanta ni Don Moen. Ito, nung panahon nagsisimula ako niyan, no? Yung naging famous yung God will make a way when there seems to be no way. Alam niyo po kung saan yung kinuha? Dito sa istoryang ito. Na kahit Red Sea, kahit dagat pa yan, the Lord can make a way para ikaw ay makatawid. Amen po ba, mga kapatid? Ibig sabihin nun, sa Diyos walang imposible. Ano po? Sabi nga dito, our God is a God of possibilities. He's able to deliver you from every crisis. Kaya po wag po tayo mawala ng pag-asa. Ano man ang kinakaharap po natin ngayon, mga kapatid, kapag ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, ito po ay magkakaroon ng solusyon.
Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, may solusyon pa. Di po ba? Parang minsan pag nakikita ko, alam nyo, hindi naman mapanghusga. No po? Minsan pag nakikita ko, pag may dumating, talang busangot yung mukha, hindi makangiti, okay lang po. Naiintindihan ko po kayo. Kung kayo po nasa dead end or may crisis kayo. Pero ang sinasabi po ngayon sa umagang ito, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos ng posibilidad. May pag-asa. Kaya nga 'di ba nung last Sunday, bumangon na siya. Di po ba? Kung kamatayan nga, hindi siya napigilan, ito pa kayang problema natin. Nakikinig po ba kayo? No, kaya wag tayo mawawala ng pag-asa. Tumaas man yan, tumaas. Si Lord naman ang nandyan. Kaya siguro, ito ang tignan natin. Ano yung dalawang bagay na itinuturo sa atin on how we can respond properly in facing some difficulties or crisis in life? Dalawa lang po. Sabihin mo sa katabi, makinig ka, dalawa lang. Diba? Kasi parati tatlo di ba? Ngayon binawasan ko na kasi parang nalulungkot ako pag mahaba si pastor. Yeah. So dalawa lang. Ano po ang pwede natin gawin? Una, balikan natin. Sabi doon, nung nandun sila wala na silang matawa. Siguro, nanginginig to, no? Definitely, no? Yung mga Israelita. Moses, anong gagawin natin? Nandito tayo naririnig na nila yung mga karwahe. No po? Nanginginig na yung lupa. Anong gagawin natin? Sabi ni Moses answered to the people, do not be afraid. Alam nyo, mahirap yan. No po? Naranasan na natin yan. No? Mapuputulan na tayo, ayan na yung Meralco eh. Di ba? Parang ang hirap. Totoo naman, no? Sabi ni Moses, do not be afraid. Ang una dapat daw natin gawin, fear not. Why? Because God is in control. Di po ba? Ang Diyos ang may control. Alam niya yan. Come to think of it, di po ba? Siguro nasa isip ni Moses, para pinapaalala sa kanya ng Diyos, kaya nga kayo nakalabas dahil nagpadala ako ng 10 plagues, di po ba? Nagpadala siya ng ang pinakahuli, di ba? Nagbigay siya mga miracles, di ba? Ang dami mga kumain na mga sinira yung palayan, yung mga At ang huli, di ba, yung namatay yung firstborn child in all Egypt. Lahat ng Ehipto na may firstborn namatay, kaya nga napilitan, no? The Pharaoh compelled to release them. Why? Grabe na ito. Parang sinasabi dito, kung iyon nga nagpadala siya, ngayon pa kaya, papatayin lang tayo para, di po ba mga kapatid? He is in control. He knows what is happening to us. Even to our lives, mga kaibigan, lahat ng nangyayari sa buhay natin, alam ng Diyos at alam niya ang gagawin niya. He is in control. Pero kung titingnan natin, may tatlong bagay daw na pwedeng gawin kapag nandun daw sila. No? Ano raw yun? Meron ditong tatlong bagay na pwede nilang makita. No? Kung ikaw ay nandun sa sitwasyon na yun, sabi raw ng mga military strategist, una, surrender. Tama, no? Habang nandiyan na yung mga Pharaoh, mga armies niya, susuko na sila, babalik na lang sila sa Ehipto at magiging alipin ulit. Pangalawa po, mga kapatid, lalaban sila. Siyempre, mamamatay sila. Wala nga silang mga gamit, di po ba? Ito talagang, yung tinatawag na nung panahon nila, superpower ito. Mga US ito, kahit sino, gusto silang patayin, papatayin nila. Kaya nga nadamay tayo, di ba? Sa crisis, Superpower, remember that. At they were scattered and delayed death. Magpapahabol sila, pero mamamatay din sila. Di po ba? Pinatagal lang nila yung hirap. Pero alam niyo po ba, itong tatlong ito, ayon sa mga military strategists, hindi iyan ang sinabi ni Lord. Wala dyan. Ang suko, hindi. Anong sabi ni Lord? Fear not. Sabihin nga natin, fear not. Huwag daw matakot. Kahit malapit na nakikita na nila na umuusok yung mga disyerto dahil sa bilis ng karwahe, fear not. Sa Hebrew po, yung fear ay yaure. Ibig sabihin po niyan, righteous behavior or piety. Ito nga yung fear of the Lord. Yung kapag natatakot ka kay Lord, natututo ka maging matuwid.
No, it leads you to do what is right. Ay, naku, ayoko, baka parusahan ako ni Lord. Para yung kay Joseph, ano po? Kaya siya tumakbo kasi ayaw niya, natatakot siya kay Lord. Kaya po, siya po ay nakagawa ng matuwid. Di po ba yung tinutokso si Joseph? At reverence or awe, paggalang. Ito po yung ginagamit, yung takot na ito ginagamit sa mga magulang, sa mga boss, ginagalang mo sila. Kaya kami takot, hindi dahil parang papatay nga, hindi. Kundi paggalang. Pero yung dalawa, ito yung sinasabi ni Lord sa kanila. Ano yun? Emotion of fear, the intellectual anticipation of evil. Sabi niya, huwag kayong matakot. Na parang merong magagawang kasamaan sa inyo ang mga Ehipto. That is the Lord's command to them. Do not be afraid. Quit fearing. At kapag sinasabing, huwag matakot, ibig sabihin nun, hindi lang, huwag tayong matakot. Hindi. Kundi, ibig sabihin nun, huwag matakot dahil dapat magtiwala ka kay Lord. Stop fearing or quit fearing and start believing in God. Have faith in God. Yun po yun. Kaya ka hindi natatakot dahil may tiwala ka sa Panginoon. Hindi po sinabi ni Lord, do not be afraid. Eh, bakit di ako matatakot? Ibig sabihin lang noon, have faith in God. Put your trust in the Lord. Sabi ni David, when I am afraid, I put my trust in you. Ayun pala yun, no? Kapag sinabing hindi ka dapat matakot, dapat yung fear mo ay nare-replace. Turn your fear into faith. Put your trust in the Lord. Even Jesus Christ said that. Sabi dito, sabi sa John 14:1, don't be worried, don't be afraid. Have faith in God and have faith in me. Nangangamba po ba kayo, mga kapatid? Baka hindi matapos ang gera at yung Strait of Hormuz hindi pa rin binubuksan. Tandaan po natin, mga kaibigan, hindi po nakasalalay sa kanila yung ating kabuhayan. Kanino? Na kay Lord. Don't be worried. Have faith in God. Kapag sinabi pong stop fearing, ibig sabihin start believing that God will do something. Amen po ba? Kaya po sabi dito, mga kaibigan ulit, I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. Ang kailangan lang po pala natin, mga kapatid, ay lapitan ang Diyos. Huwag nating i-focus yung ating mga mata sa mga nagpapabigat sa atin, kundi i-focus nating mga mata sa sa Panginoon. Kaya nga, mga kaibigan, the antidote of worry is worship. The moment you feel that you are worried or ikaw ay nagkakaroon na ng takot, mga kaibigan, start worshiping the Lord. Ano po ba yung worship? Kanta lang? Hindi. Ano po? Ang worship, ibig sabihin nun, mga kaibigan, you are magnifying God in that situation. Recognizing who He is. Sino ba siya? Ano ba yung mga ginawa niya? Yun po yung worship, you are honoring the Lord, mga kapatid. Pero, di ba, para mapalapit ka ako, ganun eh. Kapag medyo umaatake yung mga kaaway, yung mga panic attack na tinatawag, di po ba? Ano ginagawa natin? No po, nagpapatugtog tayo. God will make a way. Di ba? Ganyan. Kahit wala kang boses, kumakanta ka. Kaya pati mga insekto lumalayas sa boses po eh. Even yung mga kapitbahay mo, sinasarado. Naku, nag-mic pa. Kaya po yung may bill ngayon, mga nagbibidyo-bidyo kay Jack, kailangan yata, dapat na yata, baka kasunod niyan, mga kapatid, hindi na yung gabi, bawal na magbidyoke, magpaano. Kundi ang kasunod na niyan ay meron ng qualification, kailangan ng boses mo ay Regine Velasquez. Buti na, wala pang ganun. Hindi po, pwede siguro, i-request na sa mga barangay yan, sa local government natin. Kung kakanta, mga kapatid, kasi nakaka-distress eh. Di po ba minsan wala kang stress, nagkakaproblema ka. Amen po, meron lalaki, kilala to, warrior ito eh.
Yung parating natatakot, no? Pag ginul, nasan pa? Di ba, may ganyang mga tao eh. Di ba, kinakausap, ako ba? Oo, ikaw, ako, magugulatin. Ngayon po, nung nakita niya, nung mga kaibigan, ang saya niya, parating nakangiti, sabi yung ganon. Alam mo, bakit ganyan ka? Para nabago na, hindi ka na matatakutin, lagi ka na masaya. Sabi niya ganon kasi, meron akong binabayaran. Talaga? Oo. Siya na yung binabayaran ko para siya na yung matakot para sa akin. Pwede lang ganun, no? Pwede bayaran para wala, salamat, ikaw masaya lang. Yung isa, takot na takot. Pero in reality, mga kapatid, hindi naman natin pwede i-transfer yun eh. Amen po ba? Pwede ba? Sige, sa inyo na lang po yung takot, problema ko, di ba? Pero alam nyo, sabi sa 1 Peter 5, si Lord nag-iimbita. Ano sabi niya? Cast your worries, your anxiety to the Lord. And because He cares for you. Hindi mo pwede i-transfer yung mga worries mo, yung mga takot mo sa tao. Kanino? Sa Diyos mo raw ibigay. Ibato mo. Sabi nga doon, ibato mo sa Diyos. Cast your cares upon the Lord. Cast your worries. Sa ibang salin, cast all your anxieties to the Lord because He cares for you. Mga kaibigan, tandaan po natin, fear and worry ends where faith begins. Kaya nung sinabi ni Moses na do not be afraid, ibig sabihin lang noon, magtiwala kayo kay Yahweh, sa Diyos. Kaya po ang tanong ko po sa inyo, kanino po tayo nagtitiwala? Kanino po yung minamagnify natin? Yung ating problema ba? Yung kinatatakutan ba natin? Or mas pinagbibigyan natin yung magnifying lens natin sa Diyos? Sabi ni Lord, ang utos sa atin, when you face crisis or trials or problems in life, do not be afraid. Fear not. Have faith in God. Pangalawa pong utos niya, sabi dito, tuloy natin, do not be afraid and stand firm. Ibig sabihin, stand firm, God will fight for you. Sabi niya gano'n, no? Manatili ka lang dyan. Stand firm. Isa po sa mahirap na gawin ay yung wala kang gagawin. Di ba? Ang hirap nun. Kasi sabi dito, pinag-aralan ko rin yung stand. Ibig sabihin po raw niya, to stand, station oneself, or to present oneself. Dun ka lang. Di po ba mahirap gawin yun? Mahirap po yan, lalo na kapag kasama mo yung misis mo. Ano ka ba? Wala kang gagawin, mapuputulan na tayo. Sige na. Di po ba? Para ako lang yata nakaka-relate, ganun ba? Di ba pag panood-nood ka pa dyan? Malapit na tayo maputulan. Andyan na yung parcel mo. Di ba minsan ganun, binabato ka nga ng misis mo, di ba? Andyan ka lang. Hindi nila alam, utos to eh. Kaya ngayon, mga mister, no, may excuse na tayo. Sabi ni Lord, stand firm. Ayan, di ba, no? Diba yung iba kasi, no, talagang yung mga nanay, hihilahin ka pa eh. Akala kasi nila, minsan nangyari sa akin yan, kaya nakukwento ko, sabi ko, pwede po ba mag-pray muna? Tiwala tayo kay Lord. Di po ba, mga kapatid? Dapat ganun po mga misis, yung mga mister lang, sanay sa stand firm yan eh. Yung para wala, dead ba lang, problema pala, sige, kayo na. Yung nanay kasi yung parating nagdadala. Pero mga kapatid, utos po na to stand firm. Ano ibig sabihin nun, mga kaibigan? Mga kapatid, sabi dito, until God did not tell you to move, you need to stay right there. Ibig sabihin ng stand firm kasi, or stand, you need, sabi doon, no, to be there, no, stay right there. Bakit kaya? Because I do believe, mga kapatid, God will meet you wherever you are. Ang Diyos ang tutugon sa iyo kung nasaan kang sitwasyon. Sabi, kaya nga ito yung sinasabi ni Moses, dito lang tayo. Ito yung pinagagawa sa atin ng Diyos. We need to wait and trust in the Lord. Kaya po kung minsan, mga kapatid, ito yung attitude natin, yung mga kumikilo sa God, we play God. Ano po, parang tayo ang Diyos. Hindi, ganito. May problema. Sige, tayo. Hindi mo man lang kinonsulta si Lord. Ito po ba talaga pinagagawa sa atin?
Mas inunahan mo. Paano ka tutulungan ni Lord kung ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yan? Ano po? Kaya po mga kapatid, tandaan po natin, ang sinasabi ito, let's wait for the Lord. Sabi nga dito ni David, be still, pansinin nyo in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Hayaan muna natin si Lord ang kumilos. Huwag muna ikaw, ganyan kasi, di ba? Lalo na yung mga, hindi naman po ako misis, hindi po yun. No? Ito yung observation at sa pag-aaral. Di po ba, lalo pagka nandiyan na may gulo, si Miss talaga, dali na, ano ba? Para hindi, tama po yun. Kasi yung heart nyo talaga for safety, security. Di po ba? Pero sana po, mga kapatid, hintayin muna natin si Lord. Kapag ganyan na mismo, sandali, halika muna dito. Pray muna tayo, Huwag kang magpanic. Ayan. Ayun sinasabi ni Moses be patient. Kasi po, sa panahon natin ngayon, parang wala na sa vocabulary natin yung wait and patient. Sanay na kasi tayo sa instant, di po ba? Ito na ang panahon, instant generation, instant coffee, ipupush mo. Di po ba? Instant lahat. Instant ganda. Kaya marami, salamat, Doc. Di po ba? Salamat sa Barbie arm ko. Ganyan na, may mga ganun na ngayon, nakala nyo, Di po ba? Instant lahat. Instant girlfriend, nakita lang sa chinat na, tayo na. Wow, grabe. Ngayon ang mga kabataan, ganun kakabibilis. Pero mga kapatid, ang tinuturo sa atin, kaya po si Lord kuminsan, kapag nagpe-pray tayo, pinopostpone niya, dinedelay niya, so that we can learn to wait for Him. Hinuhubog niya yung ating character at ipinalalagay niyang patuloy tayong umasa sa Kanya. Kasi kadalasan si Lord hindi instant kung sumagot para makita natin na tayo po ay kailangang magintay at magtiwala sa Kanya. Sabi nga po dito mga kapatid sa Isaiah 26 verse 3, you will keep perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you. Sino raw yung mga tao may perfect peace? Biro mo perfect peace, talagang kapayapaan. Di po ba? Hindi po yung mga nasa sementeryo. Mga rest in peace na yun. Ito, buhay pa. Pwede ka rin magkaroon ng kapayapaan. Sino? Yung nagtitiwala sa'yo. Ang word na trust in, ito raw ay tinatawag na to hide in or to hide with. Di po ba? Ibig sabihin po pala niyan, mga kaibigan, mga kapatid, yung nagtitiwala, ibig sabihin, tumatakbo, nagtatago kay Lord. Kaya nga siya yung tower and refuge natin Sabi nasa natin kanina, Psalm 46, diba? Very present help in times of trouble. Siya po, kapag sila nagtiwala ka, tatakbo ka doon. Alam nyo, isang observation niya sa mga magulang, di po ba? Yung mga anak na parang, kagaya nung isang araw, si Dayan, kahit 10-year-old yan, parang, niloloko siya ng kuya niya, may UTI ka na, natakot ako. Kaya ang sasabihin, lumalapit, hindi sa akin, kaya nanay niya, sabi, mali ka dito, ganyan, di ba? Parang wala, hindi naman doktor yun, mga nanay, di po ba? Tama po ba? Kundi kapag ka nandun sa embrace sa mother, nawawala yung takot. Ganun po tayo. Kapag natatakot tayo, kanino po tayo tumatakbo at lumalapit? Pag may problema tayo, kanino? Kay Saint Emperador, mga kapatid? Di po ba? Merong ganyan. Para mawala ang problema, dinagdagan mo, kapatid, ang problema ko. Kanino po tayo lumalapit? Sabi dito, the Lord is inviting us to come to Him. Because, sabi na nga doon, ang pangako niya sa mga taong nag-iintay sa Kanya, mga kapatid, ay, sabi doon, stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. Ano raw? You will experience His salvation. Kapag daw tayo nagtiwala sa Diyos at nag-iintay sa Kanya,
mararanasan mo yung salvation ni Lord. Yung the word salvation dyan is Yeshua. No? Yeshua, ibig sabihin nun, make wide or make sufficient. Ang kabaliktaran kasi niyan sa Hebrew, no, ito Old Testament idea o perspective. Ang kabaliktaran kasi niyan, narrow. Ang ibig sabihin ng narrow sa lumang tipan ay to cause distress. To cause distress. Ibig sabihin, ito yung nagbibigay sa iyo ng sakit, ng pain, ng sufferings. Kaya ito po yung mga kaaway, ito po yung mga sakit niya, mga kapatid. Ibig sabihin nun, in the Old Testament times, when we talk about salvation, you are freed from distress. Napapalaya ka sa mga takot mo, sa mga kaaway mo, at sa mga pain. Ayun po ibig sabihin. Kasi pag binasa na natin salvation sa bagong tipan, sa New Testament, it talks about freedom from sin. It is more spiritual. Nung panahon ng lumang tipan, physical po sila. Kaya yung sinabi ni Moses, do not be afraid, the Lord will save us. Ibig sabihin, ililigtas tayo sa kasamaan at pananakit at pamamatay sa mga Ehipto. Yun po ibig sabihin nun. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, salvation will set us free from distress. Ang mga tao po nag-iintay, nagtitiwala sa Diyos, tatanggalin niya yung anumang nagpapa-stress sa Kanya. Distress, it is pain, sufferings, mga kapatid, ayan po yung pangako ng Diyos sa atin. Kaya po let's trust and wait for the salvation of the Lord. Because sabi nga dito, the righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all. Sabi nga po natin, all. Parang dito lang side na to, parang ba talagang nasa crisis tayo, mga kapatid, ramdam. Ulitin natin, from all. Sabi natin, all. Ayun, thank you. Tinutulungan ko kayo kasi parang iba sa atin, iba na nasa isip eh. May bukas ba ang Maxis ngayon? Grabe, mga sosyalin to. Lahat, ibig sabihin mga kaibigan, lahat walang natitirang problema. Kaya po ano ang problema po natin ngayon, mga kapatid? Tutulungan tayo ni Lord kung tayo po'y lalapit at magtitiwala sa Kanya. Wala pong problema. Hindi naman nakalagay dyan from sickness lang, from material need. No, wala. Kundi from all their troubles. Yan ang pangako ni Lord sa mga tao magtitiwala at mag-iintay sa Kanya. Another thing, mga kapatid, na pangako niya ay siya po raw yung that will fight for us. Kaya nga sabi daw, the Lord will fight for you. You need only to be still. Kaya pala sabi niya, mga kaibigan, no, sa mga Israelita, manatili lang kayo dyan. Let's wait for the deliverance of the Lord. Because why? Because the Lord will fight for us. Ano po? Si Lord ang mag-fight sa atin. The battle is not ours, but it is the Lord. Nung panahon po ni King Jehoshaphat, nagkaroon rin po sila ng ganitong sitwasyon, na lahat po sila, lahat ng bansa na nakapaligid sa, parang ganito, nung panahon natin, no? Makikita natin na parang walang kasundo yung mga Israelitang katabi niya mga bansa, di po ba? Nandiyan yung mga tinatawag Iran, di po ba? Iraq. Dahil ganun pa rin naman yung sitwasyon nila. Pero nung sila po'y kinubkob na, sabi ni King Jehoshaphat, sabi niya dito sa 2 Chronicles 20, sabi niya, for we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are upon you. Ito po yung maganda. Kapag sa panahon na tayo po'y nasa dead end na, trap na tayo, wala na tayo magagawa. Sabi doon, dapat daw ang mata natin, the word, the phrase, but our eyes are upon you, ibig sabihin noon, yung tiwala niya ay nasa Diyos. At ano pa, sabi sa verse 15, do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Tandaan po natin, hindi po tayo nag-iisa.
kasama natin ng Diyos. Kaya kung ano yung laban mo, laban rin ng Panginoon yan. Lalo na kung ikaw yung nasa matuwid na pamamaraan, nabubuhay ka talagang sa pagsunod ng Panginoon. Kaya po ano nangyari? Balikan natin yung story. Ano nangyari? The rest is history, di po ba? Sabi ni Lord, itaas mo ang iyong kamay. Hawakan mo ang tungkod at ito ay yung Red Sea ay naging highway, naging expressway, mga kapatid. At sila po'y nakatawid. Biruin mo, Red Sea, kaya ba ni Lord? Nangyari, at hindi lang yan. Nangyari rin panahon ni Joshua. Ibig sabihin noon, mga kapatid, kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa sino mang magtitiwala sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, nagtitiwala ka ba kay Lord? Mga kapatid, this is the right moment na po. Kung meron man tayong dapat pagtiwalaan, ito po yun. Kaya po ang tanong ko sa inyo, are you in the dead end? Ikaw ba'y nakatrap na? No? Sa isang sitwasyon, hindi mo na alam where parang wala ka nang pupuntahan. The Lord will make a way. Alam niyo po, even temptation, sabi sa 1 Corinthians 10:13, no? Nakalagay yan dyan, di ba? Kapag parang nasusukol ka ng tukso, gagawa ang Panginoon ng daan para ikaw ay makalagpas. Amen po ba? Kaya kung minsan, nandun na yung tukso, lumalapit na, nakakalayo ka pa, hindi dahil sa gusto mo. Yan po'y way ni Lord para hindi ka magkasala. Because the Lord is making a way. Tandaan po natin, may 4 na bagay lang tayong tandaan. Pagka sa panahon na tayo po'y nandoon sa problema, may 4 things na si Lord ay hindi magsasabi or hindi niya sasabihin. Una po, mga kapatid, I'll be right back. Diba? Yung dali lang babalikan kita, hindi. Kasi nandun na si Lord. Kasama natin si Lord, hindi kanya iiwan. Yung mga ganyan mga tao, sige, Pastor, sandali lang, babalikan kita. Isang araw, isang linggo, hindi na bumalik, mga kapatid. Si Lord, hindi niya sasabihin yan, babalikan kita, hindi, immediately. Sabi nga doon, diba, pagka tumawag ka sa Kanya, tutugon siya. Pangalawa po, I didn't see that coming. Hindi ko alam na may mangyayari, hindi. Alam ni Lord yan. He is all-knowing. At kaya po ginawa ito ni Lord sa mga Israelita para makita nila kung sino talaga ang Diyos na kanilang sinasamba. And the same way is true sa atin, mga kapatid. Kaya nilalagay tayo sa isang lugar kung minsan kung bakit medyo problematic, trials. Why? So that you will see the Lord. You will experience God's salvation. At I don't know what's going to happen next. Remember the Lord ang may hawak ng kinabukasan. Kaya nga sabi ni David, diba sa Psalm 23, He prepared a table before me in the midst of my enemy. Alam ni Lord yung gagawin niya sa atin. And lastly, mga kapatid, there is no hope. Kapag si Lord lang ang kasama mo, merong pag-asa. Hindi kailan niya sasabihin na wala na tayong pag-asa. No! I am your hope. Ako ang strong tower mo. Ako ang iyong Savior at wala nang iba. The reason, I believe, that the Lord allowed us to experience this crisis in life para malaman natin God is enough. Sapat siya para tulungan tayo. Remember, mga kaibigan, mga kapatid, our God is a God of possibilities. He is able, God, mga kapatid, to deliver you from all your problems in life. Kapatid, ano po yung mga kinakaharap natin? Hindi lang siguro pagtaas ng gasolina, personal struggles, or meron po tayong mga problema sa buhay, sa family. Mga kaibigan, hindi po natutulog ang Diyos. Kayang-kaya Kanyang tulungan
sa panahon ng iyong kahirapan. Kaya sa puntong ito, let us bow our heads, no? Let us reflect, mga kaibigan. Tingnan natin ang Diyos na buhay. Focus natin ating attention sa Panginoon dahil mayroong ginagawa si Lord. Let us stand still and let God move in our lives. I-allow natin, payagan natin si Lord ang kumilos, hindi po tayo. Si Lord ang pakilusin natin sa buhay natin. And I believe, mga kapatid, pag ginawa po natin yan, makikita po natin yung pagliligtas ng Panginoon. That our problems, our situations, mga kaibigan, ay masosolve. Makikita natin yung daan na pine-prepare ni Lord sa atin para malagpasan natin ang ating mga problema. Panginoon, nakikita mo po, kami po, yung mga anak, O Diyos. Kuminsan, Lord, tinutulungan ka namin. Kuminsan, Lord, kami na po ang kumikilos. Kami na po ang nag-aak na dapat ikaw, O Diyos, patawad po, Panginoon. Because oftentimes we play God, Lord. We assume that we can handle our situation. Lord, forgive us and have mercy on us. Lord, sa puntong ito, alam ko po ilan sa amin dito may mga problema, may mga crisis na kinakaharap. Thank you, Lord, for reminding us that you are a God of possibilities. All things are possible with you, Panginoon. Lord, help us to have faith and to trust and to wait patiently in you, Panginoon. Salamat po, Ama. Naniniwala kami, O Diyos, ikaw po'y kumikilos na. Salamat po sa pagkalob niyo po sa amin ng pananampalataya, O Panginoon. Thank you again, Lord God. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po kami sa solusyon. Ano mang meron kami ngayong sitwasyon, sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin patuloy na pinagkakalob ito, pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Ikaw po ang mapapurihan, Panginoon, sa aming mga tugon sa mga sitwasyong ito. Again, Panginoon, may your name be praised, be glorified, be honored in our midst. In the mighty name of Jesus, amen at amen. Thank you, Pastor Arden, for a wonderful message, reminding us how we can stand still by battling fear and turning our fears into faith. And now, let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves cheerful and hilarious giving. We give because He first gave His Son as evidence of His great love toward us. We give because we love Him. So just before we sing our offering song and pray for our offering, we would like to request everyone to please make use of our offering envelopes and use the space labeled as tithes. This is intended for a general fund. And also, you can send your offerings to our various ministries as the Lord leads you to do so. This is an over and above your tithes for the Lord. And if you need any assistance, just like pencils or pens or the envelopes that you need to put your offerings in, you can raise your hand and our ushers will gladly assist you. And also you can opt to send your tithes and offerings through our online banking, the details of which are being flashed on our screen. And also you can see the slip inserted in our bulletin. There's a praise and prayer item slip. You can write there your thanksgiving and prayer petitions to the Lord. And after writing, you can drop them off at the box near usher's table. And this thanksgiving and prayers are being prayed for during our midweek prayer fellowship, in which we invite everyone to join. We are holding it every Wednesday here at our worship hall from 7 p.m. to 8:30 p.m. every Wednesdays. And also, we would like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by Sister Raylene Estrada.
Amen. Papuri po sa buhay mo, Sister Raven. So if everyone is ready to worship the Lord through our giving, may I request everyone to please stand once again as we sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you as a pleasing sacrifice. We lift up our hands to you, and we thank you, Lord. Yes, Lord, we thank you for your love. We thank you, Lord God, for your continuous provision, the sustenance that you are giving your sons and daughters here at GCF Montalban. And this tithes and offering, Lord God, is our way of giving back what you have offered us, Lord God, what you have given us throughout this difficult times, Panginoon. May you continue to supply the needs of your children here at GCF, Panginoon. Gabayan niyo, Lord God. Bless the employees, Panginoon, the businesses that we have. Guide us, Lord God. Bless us. We thank you for this, Panginoon. All this pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you. We may all be seated. And while we're collecting our tithes and offering, we have our announcements, and all of this are in the stip also in our bulletin, so you can go through it with me one by one. And this morning we have plenty of announcements. Our first announcement is regarding our music ministry. The praise and worship ministry is looking for volunteers. So if you're a member and passionate about music and worship, we're inviting you to join GCF Montalban's music ministry. Join us to elevate worship. Our worship with your musical gifts, whether it be singing, playing, or handling our audiovisuals. All skill levels are welcome. And you need not to have any experience. And together po, we'll nurture the gifts that God has given us and train each other. Train with each other. And the details for the audition can be accessed through tinyurl.com/tcfmexalt. So nandiyan po yan. And you can also scan the QR code as seen on our screen. Or you can also ask any worship team member. Lahat po na nakita nyo ng member ng worship team, you can ask them. And we're all excited to hear from you and for you to join our ministry. Good morning mga kapatid. Calling all singles, young professionals to step away from God, the noise, and draw closer to God. We are inviting you to join us in our annual night of prayer, which will be held on April 25, 2026 at 7 a.m. in Mount Parawagan near the Rogelio campsite with the theme verse of Philippians chapter 4 verse 6. In these challenging times, let's build a lasting habit of prayer together, not just in crisis, but in all circumstances. Join us for a powerful time of intercession and worship, and as we seek the Lord amidst the beauty of His creation. For more details, will be announced in our singles ministry, GC in Messenger. If you're not there yet, let us know. You can reach out me, Kuya Jervin, and our coordinators, Sis Ingrid. Maybe pwede pa natin, Sis Ingrid. Pwede po tayo mag-reach out sa kanya or kay Brother Nawa. See you there, singles. Thank you. Good morning. Yan, for those who are still confused, bakit po ito nire-report ng elders, ay dahil bukod po sa gusto natin maging transparent, ay para din po makita natin paano nag-work ang Panginoon through our resources.
So this is our stewardship report for the first quarter as of March 31. So as you can see, our total receipt on month of March is 159,270. Ito po yung mga natanggap natin or yung kaloob. And then for our total disbursement or yung mga expenses or yung mga nagamit na po natin is nasa 138,029. So makikita po natin na merong surplus or sobra for the month of March. Pero as we can see, on January to March, yung ito pong column, meron po tayong total receipt ng 429,221 and total disbursement of 467,993. So this, though we have a good variance dito sa month of March, pero kung titignan po natin yung January to March, we are still in deficit of 38,772. For the next slide po. So ito naman po yung ating actual. As of March 31, ang total offerings po natin is 429,221. And for our budget, ito po yung approved budget ng ating mga leaders or kasama po yung mga ministry head is 538,686. Which is meron pa rin pong variance na 109,465 which is 20% po na kailangan pa natin. Pero as compare doon sa last quarter, ito po ay mas malaki doon sa giving. So papuri po yon sa Panginoon. So as we can see, this is a call for us. Though partly it is a sad thing, but it's also a call and opportunity for us to trust more. Kasi hindi naman po natin na control ang lahat ng bagay. And as our message, sometimes we experience a fear, but it also leads us how we see our God is a bigger than us or bigger on our resources. So please allow me to read to you 1 Timothy chapter 4 verse 8 to 10. Ang sabi po doon in Tagalog, may pakinabang ba sa pagpapalakas ng katawan? Ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal, sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na sa mananampalataya. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Aming amang Diyos, salamat po sa iyong salita na nagsasabi ng iyong mga pangako ay nagbibigay ng buhay sa amin. Ang iyong mga pangako, O Diyos, ang nagbibigay ng kahulugan para kami ay magpatuloy. Salamat po sa iyong mga kaloob. Salamat sa pagbibigay mo ng tiwala sa amin. Pagbibigay mo ng kabuluhan, Panginoon, paano to gamitin sa ayos? Paano ipakita na ikaw ang Diyos na kumikilos hindi lamang sa aming mga puso, kundi sa aming mga resources, O Diyos. Nawa, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na gumabay sa amin. Ikaw po ang patuloy na magturo sa amin paano mas magtiwala sa iyo at hindi sa aming kakayahan. Sa iyo lang po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Thank you very much, Kuya Eric. Another announcement po. Sa darating po na April 15 hanggang po sa 18 ay tuloy na ang ating Vacation Bible School.
At ito po ay sa pangunguna ng ating children's ministry. So we'd like to invite our children again, ages 4 to 12, no, to take part of this very important undertaking of our church. Alam niyo po, naniniwala tayo na ang Christian education ay dapat simulan, no, sa mas murang edad ng ating mga kabataan, considering that at this time ang dami pong mga kompetensya sa kanilang pagkatuto. Kaya naman po sa darating na April 15 to 18, no, simula actually bukas, magmi-meet na ang mga teachers at nagmi-meet na sila via online and even medyo rigorous ang kanilang preparation. Ito po ay gaganapin from 9 in the morning to 12 noon. So, kagaya po ng mga activities na ito, dahil medyo almost a week-long activity, may mga cost po ng need na kailangan natin, no, mai-provide. So, kaya naman kami po ay nakikiusap sa lahat, no, na makiisa sa gawain na ito sa pamamagitan po ng ating tulong financial at ang ating manpower at pangatlo of course ang inyong prayer. Maisagawa ito ng maayos, no, at magkaroon ng pagkakataon na makilala ng mga bata ang Diyos. We are targeting to almost at least 100 children. So nakapag-ikot na po ang mga teachers natin at even the evangelizing team, no, ng mga magiging recipient ng program natin na ito. Kaya naman po, yan, ngayong araw na ito, may special akong request at paanyaya sa inyo na makibahagi kayo sa ating activity na ito. Meron po kaming ipaiikot, no, na special offering para po dito, para po makapag-ask tayo ng additional support. Medyo malaki-laki ang na-target natin na costing po dito, primarily dahil po sa pagkain, no, na preparation ng mga bata. So the rest po ng mga ibang needs ay shoulder na po ng mga volunteers natin, mga teachers natin. So mayroon pa po tayong kulang na nais tugunan. Yan. Kaya naman, sige, inanyahan natin yung ating mga ushers para po sa ating special offering. Gayon din po, habang po ang ating special offering ay dinidistribute natin, yan. Sige. Would like also to introduce our teachers to come in front para po ipanalangin ni Pastor. Yan. Sige, pwede ko bang anyayahan yung ating mga teachers na pumunta sa harap? Sige, ayan. O, ready na po sila. O, nakasuot na sila ng kanilang uniform. Sige po, dito tayo sa harap and we will be asking Pastor Arden to pray for you. Yan. Sige po, dito tayo sa harap. So, itong mga teachers na ito ay magre-render po ng kanilang oras sa summer just to teach and bring a Christian education to our children. Ayan, sige. So, yung iba pa pong teachers. Kapag may mga nais pa po kayong ipa-register, ngayon po ang ating huling araw, no, na makuha yung ating figures. Kung gusto nyo pong teachers and volunteers po itong mga nasa harap. Ngayon po ang huling araw para may makuha natin yung mga gusto nyo pong ipalista, no? Yung mga anak ninyo, mga apo ninyo na gusto nyong ipagpahinga sa paggamit ng gadgets, paggamit ng cellphone, no? This is the most fitting time para po ma-refresh natin sila. Yan. Sige, idagdag ko rin. Ito po mga teachers natin, teachers volunteers, nag-attend pa po ito ng one-day training para po dito sa kanilang themed Sunday School Vacation Bible School Initiative. So, mayroon po silang curriculum na kinuha. Yan. Sige po.
So at this juncture, we'd like to request Pastor Arden to lead us in prayer for the teachers in our Vacation Bible School activity. Ayan, thank you po sa mga nagbigay at sumuporta at sa ating mga volunteers dito. Salamat sa kanilang buhay. Can we extend your right hand towards them? Let us pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa event na ito. I know, Lord God, ikaw po ang nagbigay ng heart sa mga volunteer teachers po namin ito, Panginoon, to serve you. Lord, we just pray, Panginoon, na give them joy and even enthusiasm, Lord, na ma-serve nila yung mga students, even yung mga papadala nyo po mga kids this coming Wednesday to Saturday, Panginoon. Give them strength, Lord God. At patuloy, Panginoon, na maranasan nila ang yung biyaya, Lord God, ng kanilang tinatawag na Spirit, Lord God, na maranasan nila ang yung banal na Espiritu while they are teaching. Salamat po sa buhay nila. Continue to bless their lives at bigyan niyo po sila ng good health, Panginoon, para talagang mabigay nila yung the best and excellent na pagtuturo sa mga bata. Salamat din po, Panginoon, sa nag-participate, nag-take part, Lord God, sa mga nag-contribute financially, materially, para po maging possible ito pong event na to na DVBS. Lord, we just entrust everything to you, Panginoon. Alam naman po namin ikaw ang kikilos sa mga bata, maging sa mga magulang na may encounter namin this week, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po. Amen. Indeed, our church is blessed to have this upcoming activities, no? So let us grab the opportunity to join and be part of it. So before we let you go, we encourage everyone to please return our bulletin at the usher's table after our service so that we can use them again on our next service and save on the printing cost. However, the slip inserted in it is yours to keep with you. And always, we thank you for your kind understanding regarding this. And at this time, we would like to recognize our guests and visitors. So if you came here for the first time, or even third or second time, pero hindi pa po kayo na-welcome sa ating welcome center, we would like to recognize you. You can stand or raise your hand po. Meron po ba tayong guests and visitors? On the right side or left side? Meron po ba? So kung wala po, let us all stand. Welcome each other. Shake each other's hand as we sing our welcome song. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King. With our lives, we welcome you, Jesus. Okay, reminder lang po, after nitong worship service natin, meron pong glow. Mag-stay lang po yung mga kababaihan. At meron din pong membership class. Ayan, start na po ngayon. Kung gusto mong magpa-member, pwede po tayong hanapin nyo na si Elder Donnie. Okay? Tayo po ay magwakas sa prayer. Let us close in prayer. Lord, salamat po, Panginoon. Tunay na kami po pinuspos mo ng iyong banal na salita at banal na espiritu, Panginoon. Thank you, Lord God. Naniniwala kami that we can face tomorrow, Lord, because you will be with us. Salamat sa assurance, Lord, na hindi nyo mga po kami iniiwan, hindi nyo nga po kami pinababayaan. Umaasa kami, Panginoon, na lahat ng aming gagawin, ng aming mga kamay, ay magtatagumpay because of your mercy and because of your grace. Again, Lord God, we entrust the whole week to you, Panginoon.
Continue, Lord God, na maranasan po namin ang iyong pagpapala. Lord, dalangin rin po namin, O Diyos, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother June, Panginoon. We pray, Lord God, for your intervention, na siya po'y maoperahan, maging successful, at siya po'y makabalik sa ministry at makapagpatotoo sa iyong kabutihan at kagandahang loob. Salamat po, Panginoon, sa amin po narito na may mga prayer concerns. Lord, mayroong mga gustong gawin this week. Lord, guide them and provide for us, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong proteksyon, at sa iyong patuloy na probisyon na mararanasan po namin. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name, amen at amen. As we end this service, muli po nating awitin ang Diyos na makapangyarihan. Na makapangyarihan, maring kataas-taasan sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan mo'y hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, maring kataas-taasan sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan mo'y hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. When I rise before, at ita'y kalalasan. Ang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, maring kataas-taasan sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan ba'y hindi mag-isa? Kailan may hindi mag-isa? Kailan may hindi mag-iisa? Thank you. God bless you. God bless us all. See you next Sunday. Okay.